Doc? Doc? Nurse? Kailangan namin ng tulong nyo. Na-injured kasi yung kapatid ko eh. Jordan, okay na. Pasensya na po kayo Medyo OA po kasi yung kakambal ko eh. Mahilig ka ba sa maalat? Yan. Doc, kayo na lang po humusga kung hindi siya mahilig sa maalat. Nagawa mo ba? Opo, ma'am. Opo. Iniligay ko sa bag ni Doc Annalyn yung 3 bote ng fentanyl. Very good. Basta tatandaan mo, walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lamang. Moira! Maghubad ka! Po! Kailangan kong makita kung tinatago mo dyan sa katawan mo, maghubad ka! Moira! Pakita mo sa akin yan! Tanggalin mo yan! Tanggalin mo yan! Pinag-iinitan niya ang anak ko! Bakit hindi mo sabihin sa asawa mo kung ano ang ginawa mo kay Annalyn? Pinagbintangan mo siyang magnanakaw! Pinahiya mo ang anak ko! Napakawalang hiya mo! Ikaw ang walang hiya dito! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ito! Wala akong kasalanan sa'yo! Wala lahat to! Wala akong kasalanan! Tama Wala na! out of here! Ikaw! Tama na! Tama na! Tumigil na! Nay! Ano po bang problema ninyo? Ano po bang ginawa namin sa inyo para sobrang init ng dugo niyo sa amin? Sasabihin ko na ba sa kanya kung bakit napaka-init ng dugo ko sa kanya? Ano? Di sabihin mo! Ano? Akala mo pipigilan kita? Akala mo natatakot ako? Sabihin mo! Oh, bakit natahimik ka? Gusto mo ako na magsabi? Doc Annalyn, may sasabihin ako sa'yo. Archie! Oh my God! Michael! 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 Hindi ka nalaman eh! Hindi ka nalaman ako kayo sa pamilya ko! Get out of my hospital! Ito, Michael! Hindi pa ba tayo uuwi? Bored na ako eh. Ate, naghihintay pa tayo ng results ng mga tests mo. Kaya, huwag ka na makulit dyan. Inip na ako eh. CR mo na ako Ate! Oh! Huwag ka na tumayo. Hirap ka na maglakad, di ba? Kaya huwag ka na pumunta sa CR. Gamitin mo na lang yung bedpan. Bedpan? Oo! Tutulungan kita. Hindi nga ako sanay eh. Tsaka ayaw nga lumabas yung baby ko eh. Okay na ako na. Sabi? Ate, gamitin mo na lang yung Okay bedpan. na, kaya ko to. Ate? Ate, okay ka lang? Okay ka lang? Ate! Gising! Nurse! Tulong! Nurse! Ate! Gising! Nurse! Tulong! Nurse! Ate, gising na. Nurse! Muntik na ako matama ni Tita Moira kanina. Sorry, Doc Luca. Sorry din sa inyo. No worries. Yes. It's fine. Masakit ba yung sugat mo? May masakit sa'yo? Sugat? Wala akong sugat. I'm fine. Don't worry about me. Sure ah? Promise. Okay lang ako. Aray! Sakit ng gilid ko. Ha? Ano ka ba? Parang tinamaan ata ako ni Ma'am Moira kanina. We, masakit? Diyan? Buti nga sa'yo. Loko. Di ba ginusto mo yan? Kasi di ba chismoso ka? Sumbong-sumbong ka pa sa nanay ko. Sorry naman. Gusto mo, dagdagan ko yan. Dagdagan mo, Dok. Ay, buti na lang wala si Zoe dito to witness all of this. Dito makakatulong sa recovery niya. O Regan, baka naman i-report mo to sa kanya. Ba't ko naman re-report, Doc? Di naman kami close si Zoe. Eh bakit? Close ba kayo ng nanay ko at nag-report ka? Sumbongero, chismo. Okay, Nok. Namimiss mo si Zoe, no? Oo naman. Di kasi kami nagkikita eh. Pero happy na ako nag-video chat kami. Pero recently, parang naging busy siya. Teka, di ka ba uwi? Hindi, uwi na rin ako. Oh, sige, Doc. Hatid na kita. Pa-out na rin ako eh. Wag na. Baka hindi kita matansya. Sumbong pa ako sa nanay ko eh. May kilala kong Chismoso. Ay, teka lang, Dok.
Meron nga pala kami hindi nasabi sa'yo kanina. Yung tungkol kay patient Jewel Mendoza. Bakit? Ano nangyari? Hinimatay daw kanina. Dok! Dr. Santos! Ito na po yung lab results ni patient Jewel Mendoza. Manas yung patient, ibig sabihin may water retention siya. Pero ba't ganito kababa yung specific gravity niya? Ano? Bakit 1 lang to? Ayan, tubig? Yung specific gravity ng urine ranges from 1.003 to 1.030. Eh, Doc, for discharge na po yun. Robert! Alam ko kung bakit mo kinuha yung posisyon. Dahil gusto mong gumanti. Of course not! Para i-displace mo yung galit mo kay Lynette, kay Annalyn, para pahirapan mo siya. Hindi totoo yan. You don't need to admit it. I don't get you, Moira. Why would you do that? Why would you sabotage Annalyn? Dahil anak ko siya? Huwag kang magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan dito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko siya sinabotahe? Lie all you want, pero alam ko ang totoo. Kita mo na? Pinapako mo na ako sa krus, wala ka namang ebidensya. Dahil kilala kita. Yan ang rason kung bakit ako nagbago sa'yo. Dahil ang sama ng ugali mo. Kaya lang naman ako nagkaganito dahil sa'yo. Oo, masama ugali ko. Pero mas masama ang ugali mo. Because I am trying to fix myself. I am trying to fix this marriage. We had a deal, pero hindi mo ginagawa. I was willing to sacrifice my happiness. I was willing to learn to love you. Pero you make it so damn hard dahil sa mga pinagagawa mo. Kaya ka ready sabihin ang totoo? Kahit masira na kaming lahat? Ayoko masira ang buhay ng mga anak natin. Kaya ko nga ginagawa to. But you're pushing me. Ayoko rin namang sabihin eh. Kaya nga ako pumayag dyan sa deal mo. Then tuparin mo. Eto lang, Moira. Isang beses mo papag-initan si Lynette, lalo na si Annalyn. Isang beses mo pa siya isabotahe o gawan ng kahit ano para masira siya. Tapos na tayo. Magkasira na ang lahat. I don't care kung anong maging consequences. Iiwang kita. Ilalayo ko si Annalyn. Ilalayo ko si Zoe. Maiwan ka mag-isa kasama ang galit mo. Jordan? Ah, Doc. Si Ate Jewel mo, nasan? Nasa CR lang, Doc. Bakit? Hinimatay daw siya kanina? Opo, pero okay na siya. Okay, puntahan ko lang siya. Samahan mo ko. Ay, Dok, sorry po. May pasyente pa po sa ER. Kailangan ko na mauna. Sige, ako na lang. Sige po, una na ako. Jewel! Dok? Ay, magsisiyar ka ba dito? Ay, wag na dito kasi sira yung flash. Tara, doon na lang tayo, Dok. Jewel, kamusta yung pakiramdam mo? Hinimatay ka daw kanina. Nahimatay? Grabe naman nun, Dok. Di lang ako nakakain, pero okay na ako. Tara, doon na lang tayo, Dok. Nawalan ka ba ng gana kumain? Hindi, kasi, di lang ako mabilis magutom, pero kumain naman ako, kaya okay na ako. May iba ka bang nakaramdaman? Masakit ba yung ulo mo or yung lower back mo? Pinupulikat ka ba? Dok, wala pong ganyan. Okay ako. Kaya, pwede pa ba akong ma-discharge? Dok, kasi may aaminin po ako sa iyo, ha. Wala po kaming pera.
wala po kaming pambayad. So, kung wala naman akong sakit, hindi pa umuhin niyo na lang ako. Ayoko kasing maging pambigat sa nanay ko eh. Sige, Dok. Mauna na po ako. Dok! 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 Jewel, may dugo yung ihi mo. Hindi, Dok. May mens lang ako. Jewel, ako yung kumuha ng history mo kanina. Hindi mo sinabi sa akin na meron ka. At hindi rin yan lumabas sa urinalysis mo. Tinamper mo ba yung urine specimen mo? Jewel, may hindi ka sinasabi sa akin. Ano ba yung nararamdaman mo? Dok, anong nangyayari? Ate, anong nararamdaman mo? Jewel, kung may nararamdaman ka, kung may sakit ka, sabihin mo agad sa akin para magawa natin ng paraan. Please, maging honest ka sa akin. Ginagawa ko to para sa'yo, hindi para sa sarili ko. Oo na! May dugo yung ihi ko! Okay na? Kulit mo naman eh! Jewel, alam ko natatakot ka. Kasi ganyan naman talaga eh. Natatakot tayo kapag nalalaman natin may sakit tayo. Pero valid yan. At kung natatakot ka sa gastusin, valid din yun. Pero Jewel, ang isipin mo ngayon yung kapakanan mo. Tsaka ate, bakit ka ba matatakot? Dito naman ako ah. Ang aga mo, Ninang. Buwisit ako sa bahay. Kagabi pa mainit ang ulo ko. At hindi ito lalamig hanggat umaaligid sa asawa ko yung demonya at ang anak ng demonyang yan si Annalyn. Para saan pa ako naging head of admin kung hindi ko siya mapapatalsik? Ninang, akala ko nag-usap na kayo ni Doc kagabi. You even called me in the middle of my OR procedure to confide. Tapos hindi ka pa rin tumitigil. Ako, titigil. Loser lang ang tumitigil and I'm a freaking winner. Ninang, galit na sa'yo si Doc. And yet you keep saying you want him to fall in love with you again. By doing what? You're doing exactly the opposite of what he wants you to do. At yung ginawa mo kay Annalyn does not only affect her, but also the hospital. Do you really want Apex to suffer because of your personal vendetta? Your own business. Annalyn is a smart and feisty girl. Palagay niyo, hindi yung lalaban pag naagrabyado siya? At hindi siya tutulungan ni Doc Tanyag? Ninang, you lose one way or another. Ako? Papatalo? Ninang, I understand you and I sympathize with you. Alam ko, mahirap tanggapin na may anak sa labas si Doc Tanyag. Pero hindi naman alam ni Annalyn. At gusto niyong ipaalam sa kanya. Ayoko naman talagang sabihin eh. Kasi apektado si Zoe. And as you've said, she can't handle this right now. Yes, that's true. At kapag lumabas ang katotohanan, Annalyn will have rights and privileges, and that's a whole other story. Ninang, nananahimik si Miss Santos. Hindi niya inaagaw si Doc Tanyag. Hindi siya humihingi ng karapatan para kay Annalyn. Hindi kanila kinakalaban. So I think it's best na tigilan niyo na po sila. You're right about Annalyn's rights and privileges. Pero tigilan sila? Hindi siguro. As long as I am in this position, I will make their lives a living hell, lalo na yung Annalyn na yan.
na balita? Pwede na ba ako umuwi? Nasaan si mama mo at si Jordan? Si Mama nasa school. Si Jordan may basketball practice. Bakit, Doc? May kailangan kasi akong sabihin sa inyo eh. Ano ba yan, Doc? Kinakabahan naman ako. Sabihin niyo na sa akin. Mas mabuti siguro kung nandito sila. Okay na yun, Doc. Ako naman yung pasyente, di ba? Ano, may sakit ba ako? Uwi na ba ako? Jewel, meron kang chronic kidney disease, stage 5. Ibig sabihin nun, hindi na nagpa-function. Mamatay na ba ako? Ganito kasi, hindi na Doc, mamamatay na ba ako? Ma'am, kape po. Salamat, Lynette. Maraming salamat kay Annalyn, ha? Asikasong-asikaso si Jewel. Wala po yun. Kamusta po yung anak ninyo? May hinihintay raw na test result, pero ang sabi ni Jewel, baka ma-discharge na raw ngayon. Hindi ko na nga siya nasamahan kagabi kasi nagturo ako. Kailangan namin ng extra cash pambayad ng ospital. Ma'am, pasensya na po kasi wala po akong maitulong sa inyo. Ano ka ba, Lynette? Ako nga nahihiya sa'yo. Pinagbantay pa kita sa anak ko. Ang hirap din maging single parent, no? Kailangan nating hatiin ang katawan natin para sa paghahanap ng trabaho at pag-aalaga sa mga anak natin. Alam mo dati, Lynette, mga anak ko lang pinagtutuunan ko ng pansin. Kaya alam ko kung may problema sila, kung may sakit sila. Ngayon, hindi ko ba lang sila makumusta. Kaya siguro, hindi nagsasabi sa akin si Jewel kung may nararamdaman siya. Ang hirap din na mag-isa, no? Kaya alam mo, Lynette, bilib na bilib ako sa'yo. Sa akin po? Naku, ma'am. Isa lang po yung anak ko. Kayo nga po, dalawa, kambal pa. Alam niyo po, ma'am, parang hindi ko po ma-imagine yung sarili ko na dalawa yung anak ko. Mahirap po talaga siguro. Kaya sigurado ako, ma'am, yung mga anak ninyo, bilib na bilib sa inyo. Salamat, Lynette. Sana lang talaga walang sakit si Jewel. Kasi, Doc, hindi pwede eh. Hindi pwede. Sino tutulong kay Mama? Sino maging cheerleader para kay Jordan sa mga basketball games niya? May mga pangarap ako para sa kanila eh. Kaya, Doc, hindi ako pwede mamatay. Jewel, kailangan mo yung pamilya mo ngayon. Doc, kaya ko to mag-isa. Kaya please, huwag niyo na po ipaalam kay Mama at kay Jordan. Jewel, naiintindihan kita. Pero paminsan talaga kailangan natin humingi ng tulong. Kailangan nating i-admit na hindi tayo parating malakas para sa mga pamilya natin.
Mga superhero nga eh. Kailangan nila ng support system. Ikaw pa kaya may sakit ka ngayon. Pero naiintindihan kita kasi paminsan ganyan din ako sa nanay ko eh. Tinatago ko din yung nararamdaman ko. Kasi ayaw natin maging pabigat, ayaw natin maging problema. Pero hindi kasi natin na-realize. Naalala lang naman yung problema eh. To the point na sobrang maapektuhan tayo, tapos maapektuhan na rin yung ibang tao. Pero ikaw, nasa sayo naman yan. 19 ka na rin naman. Pero kung ako yung tatanungin mo, sa tingin ko dapat sabihin mo yan sa pamilya mo. Hindi. Kaya ko to. Ate! Jordan, May good news sasabihin ako. ako sa'yo. Ate, pwede ako muna? Sige. May good news ako eh. Para good vibes lang tayo. Ate, nakapasok ako sa first 5! Talaga? Oo! Ate, tsaka hindi lang yun. Balita daw, may sponsor kami ng sneakers at favorite brand ko pa. Talaga? Oo! Congrats! Sabi ko Thank sa'yo, you. ang galing mo eh. Alam mo, mahina lang yung loob mo, pero magaling ka. Ate, mabuti na lang malakas ang loob ng kakambal ko. Ate, ikaw talaga nagpapalakas sa amin ni Mama. Kaya ate, thank you. Thank you, ate. Finally, ito na yun, ate. Grabe, ate. Ay, ano pala sasabihin mo, ate? Kasi may nagreklamo daw na ang lakas ng hilik mo. Ako? Sino nagreklamo? Eh di ako. Ingay-ingay. Ate, kilala mo na ako, di ba? Bayaan mo na yan. Di nga ako nakatulog eh. Kawawa naman ako. Ate, basta, mag-ready na sila. Pag 3 points ko, Mendoza for 3! Bang! Mo! Let's go! Grabe, mga crossover ko. Ready na ako, ate. Paano? Oo. Mendoza! Boom! Wow. Grabe, dapat ka nandun, ate, ha? Sige. Basta Dorin galingan mo, ako, ha? ha? Walang niya ka. Dahil sa'yo, galit na naman sa akin yung asawa ko. Pasensya na po, madam. Pasensya. Muntik na akong mabuko sa asawa ko dahil ayaw mong gawin yung pinagagawa ko sa'yo. Madam, pasensya na po. Hindi po talaga kaya ng konsensya ko. Mabait si Doc Annalyn, lalo na po sa aming mga janitor. Malamang, dahil magkauri kayo. Lamang lang siya ng konti sa'yo dahil siya may silbi sa lipunan. Kung lamunin ka ng lupa ngayon, walang maghahanap sa'yo. Madam, iba na lang po ipagawa niyo sa akin. Wala na akong kailangan. Umalis ka na. Sige na. Umalis ka na. Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na! Ma'am Moira. Ma'am, bakit niyo naman po tinutulak si Kuya Edward? May problema po ba? Doc Annalyn, Ma'am Moira, una na po ako. Baka nakakalimutan mo. Ako ang may-ari ng ospital na to and I am head of admin. I can do whatever I want. Ma'am, hindi ko po nakakalimutan na boss po namin kayo. Pero hindi naman po porket boss po namin kayo, pwede niyo na po kaming tapak-tapakan, lalo na po sila. Ang hindi tama yung sumasagot-sagot ka pa na akala mo magka-level tayo. Doktor ka lang. Ako ang Diyos dito. Kung ako sa'yo, medyo lumayo-layo ka dyan kay Ma'am Moira, no? Ano ba yan? Kung kailan naman bumait si Zoe sa'yo, lahat ng kamalditahan, napasa ka na kay Ma'am Moira. Hi, Doc. Kailan po madidischarge ang anak ko? Bakit ang tagal? Ma'am, may kailangan po kaming sabihin po sa inyo. Meron pong chronic kidney disease po yung anak ninyo. Stage 5 po.
Karma nga naman, oo. Sa akin ka may galit. Huwag na huwag mong idadamay si Ma'am Cherry dito o kahit na sino. I own Apex at ako ang admin dito. Kaya kong gawin ang lahat. We would need a kidney donor for Joel. Sana mo kami hahanap na magdodonate ng kidney. Ako magdodonate ng kidney sa ate ko.